Yon mga bossing, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa ating YouTube channel at Facebook page. Bali, sa video ito meron po tayong i-remodel or i-restore na OTJ. Kung mapapansin nyo, yan maliit na unit, pure stainless ang body and baggy yung kanyang style or yung mismong ordinary na owner. Bali, kung mapapansin nyo, yung goma ng windshield sa baba is bulok na. And yung windshield na po na yan ay gagawin nating box type. Ayan, kung mapapansin ninyo, bali kinakalas na po siya. Ayan yung trapal niya. Yung roll bar niya babaguhin din po natin. Ayan, kung makikita ninyo, trapal po siya na baggy type or yung ordinary owner type Jeep. Ayan, kung makikita nyo po yung likod, ayan, babaguhin din po natin yan. Roll baran natin at papalitan po natin yung kanyang mismong windshield para magmukha po siyang box type. Bali, sa pagba-box type mga bossing, papalitan natin ng tubo to, tapos yung windshield uunatin natin. Yun na rin po yung gagamitin natin na windshield frame. Bali, bubukahin lang natin and pakikita ko sa inyo kung gaano kalinis po yung trabaho na to. And yung bumper niya po pala, papalitan din po natin ng straight para magmukha po talagang box type yung kanyang style. Bali, ayan po. Ayan, bali, next video po papakita ko sa inyo yung mga nagagawa at yung improvement ng unit na ito. Bali, antabay lang po kayo mga bossing. Eto po. Bali, ito po yung next. Nakalas na po siya. Ayan, pakikita ko sa inyo yung kanyang windshield frame na iunat na po at naibuka na po. Ayan, papakita ko po sa inyo. Napalitan na po yung kabilaan, tapos yung pang-ibabaw niya. Ayan, pinulweld po para po malinis tingnan kapag nabapping. Bali, lalagyan pa po yan ng kanal para yung mismong goma ng windshield niya is hakab na hakab at hindi po kumawang. Ayan. Tapos, ayan nga po, yung goma ng windshield na yan, papalitan din po natin yan. Ayan, yung bulok na goma ng windshield. Ayan, papakita ko sa inyo yung roll bar, binabapping na. Ay, hindi na natin naipakita kung paano ginawa, pero pakikita ko pa rin po sa inyo yung roll bar kung gaano kalinis. Ayan, yung kabilang pisngi po, nilalagyan na po. Bali, ito po yung roll bar niya mga bossing. Ayan, kung mapapansin niyo, kinikintab na po yung gitnang bahagi kasi hindi naman po yan tinamaan ng welding. Ayan, kung makikita niya, pakikita ko sa inyo. Ito pong roll bar na to is sobrang linis ng pagkakadali. Ayan, yung mga kantuhan, yung mga duktungan, para pong hindi kasya ang langgam sa sobrang linis ng pagkakayari. Yung mga kantuhan po, hindi po kita yung mga pinagduktungan. Talagang pulidong pulido mga bossing. Ayan, kung mapapansin niyo, napalitan na rin po ng goma ng windshield. And ayan, full weld na nga po, tapos nalagyan na ng kanal yung paligid. Ayan po yung ibabaw niya. Ayan pa rin yung windshield frame na ginamit natin. And ayan nga po, ayan, napalitan na natin ng goma ng windshield sa ilalim. Mabilis lang pong palitan po yan kasi baklas na nga po. And dito naman tayo sa kabila mga boss. Bali, ganun din naman po yung kabila niya. Ayan, malinis pa rin po yung pagkakatrabaho. Nga lang po, ayun pa rin yung windshield na ginamit natin kasi ayun yung gusto ng may-ari. Meron po tayo dito pambenta na big body o yung Cavite type na owner type Jeep. Ayan, bagong gawa po yung kanyang baffles o yung lagay ng speaker backseat. Ayan, bali brotherhood type po to. Toyota 4K ang engine na yan, naka bucket seat. Panalong panalo kayo dito mga bossing. Ayan, mag range to ng mga 210 to 200,000. Ayan, bibigay ko sa inyo. Ayan, tong unit na to, pure stainless ang body, 4K ang engine. And balik naman po tayo dito sa isa. Bibidyohan ko po kapag nakakabit na yung kanyang roll bar. Ayan, next. Bali, eto na nga mga bossing, tapos na siya, naipatong na po yung kanyang roll bar and ginagawa na po yung kanyang bumper. Ayan, yung bumper niya simple lang, talagang yung pang box type lang po. Yung ordinary pang box type, yung straight lang na plain. Bali, ayan na po, nakakasa na po yan. Yung kanyang windshield, may tornilyo na rin. Ayan, kung mapapansin niyo, nabapping na rin po. Yung mga duktungan lang po ang itinira kasi gawa ng naubusan daw ng liha. And eto nga po, pinix na po. Ayan, kung mapapansin niyo, yung mismong
Ayan, yung tubo, meron pa pong welding. Ayan, madali naman pong sulukan kasi nasa labas naman po. Bali, bubutasan pa po yan dyan. Ayan, kung mapansin niyo, yung sa mga malalayo po, ito, baka makakuha po kayo ng idea. Pwede nyo naman pong gayahin. And kung nahihirapan naman kayo, pwede naman po kayo mag-message sa Facebook page namin para maituro namin yung mga dapat at mga gagawin sa mga unit nyo na kung gusto nyong gayahin, ayan po. Ayan po yung sinasabi ko, yung duktungan talagang napakalinis mga bossing. Talagang pulidong pulido. Ayan o, hindi kasya yung langgam. Yung mga duktungan ng roll bar. Ito po, yan. Yan, paikot po yan. Napakagaling na magtutubo natin. Talagang bihasang bihasa na po siya sa ganitong trabaho. Bali, yun lamang po. Next po nating i-video kapag nabapping na yung bumper at may salamin na. Bali, antabay lang kayo sa progreso or yung progress nitong unit na to. Yun lang mga boss. Bali, mga boss, ito na po yung naging resulta or naging finish product niya. Ayan. Ayan, pakikita ko sa inyo yung mga ginawa at yung mga binago natin mga bossing sa unit na to dahil napaka-pogi, napakalaki ng ginanda. Bali, ayan po yung bumper niya nung una kung mapapansin ninyo. Ordinary lang na bumper. Ayan, ginawa na natin pang box type and ayan, kintab na siya mga boss. And dito naman po sa windshield, inunat natin kung mapapansin ninyo, pati yung goma po niya sa ilalim ng windshield o yung windshield rubber, pinalitan din po natin. At saka ayan, yung kanyang windshield frame, nilakyan natin yung salamin at inunat natin. And pinalagyan ng may-ari ng antena, yung mismong antena niya para sa radyo. And ito din po, binago natin yung mga gauges niya, binutas na natin sa mismong cowl niya. And ito po yung kanyang seat belt, nilagay na rin po natin. Tapos ayan po yung roll bar, napakalinis ng pagkakayari. Pulidong pulido po yung pagkakalagay ng tubo. Talaga pong 0-0 yung mga clearance ng mga duktungan. Ayan mga bossing, napakapulido po nangyari. Pati po yung bapping mga boss, lalong lalo na sa personal, napakalinis po. Ayan, yung forma niya naging box type na po siya. Ayan, dati po siyang ordinaryong owner or yung baggy type na owner type jeep. Ayan po. Ngayon po, ayan, box type na po. Ayan, yung duktungan sa gilid po. Yung mapapansin ninyong bukol-bukol yung welding, ayan na po, nalinis na po. Para na po siyang windshield na original na yung frame. Ayan. Hindi halata yung duktungan mga boss. Ayan, yung naging outcome or yung naging finished product niya. Ayan, bali, pagbalik po nitong unit na to, papalitan na po natin ng running board or yung flaring na pang box type na. Ayan, and papapalitan din ng bangko yan. Bali, yun lamang po mga bossing. Sa gusto magpa-restore ng owner type jeep, tawag lang po kayo sa contact number namin na nasa screen. At ilalagay ko din po yung Facebook page namin. Diyan lang po kayo mag-message or mag-inquire para sa mga ipapagawa or ipare-restore nyo na unit. Ayan po, sa number naman po, pwede po kayong kumontak dyan sa Viber at saka sa Telegram. Bali, yun lamang po mga bossing. Happy New Year po sa inyong lahat. Sa magtatanong po kung magkano ang nagastos sa unit na to, bali, umabot po sa kanya lahat-lahat is 35,000. Ayan po, box type ng windshield, ng roll bar at saka bapping and yung kanyang mismong mga accessories na ginamit sa kanya. Ayan, bali yung kanyang bumper, iniba po natin. Tapos yung mga handle ng windshield, salamin, goma lang salamin. Overall po, umabot po ng 35,000. Bali, kasama na po doon yung pagkakabit ng mga gauges. Ayan, pati mga wiper nya. Ayan, bali yun lamang po mga bossing. Bago nyo po lisanin ang video ito, huwag nyo po kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na ilalabas namin patungkol sa owner type jeep. Yun lamang po mga boss. Happy New Year po sa inyong lahat. Ingat po. Thank you and God bless.